Today we're going to continue our discussion on the anointing of the Holy Spirit, the gift of empowerment, part 2. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you for these beautiful people who came here today. Thank you for the beautiful people who are joining us via online. We commit to you this time, even this learning time. It is our heartfelt prayer that everything that will be said and done only for your glory, only for your glory, only for your glory, and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Now let's do a very quick review regarding this important topic. I told you last week that there are a lot of misunderstandings about the anointing of the Holy Spirit. I told you that. People understand the anointing of the Holy Spirit differently from a denominational point of view based on their religious experiences. Kaya iba-iba ang intindi ng tao tungkol sa anointing of the Holy Spirit. Basically, these misunderstandings are just echoes of their beliefs in their works rather than the finished work of Christ. Now, let's look at this again, very quick. Misunderstanding about the anointing. Number one, a reward for your performance. I'm not going to explain this because we already did. Number two, a level of performance. And number three, a power that can be lost due to lack of performance. Kung kayo po'y mapagmasid, ang salitang paulit-ulit ay performance, performance, performance. Dahil ang maling pagkaunawa tungkol po sa anointing ay ang paniniwala ng tao sa kanilang performance rather than the finished work of Jesus. Nakakalungkot mang sabihin, pero may mga tao na mas may paniwala pa sa kanilang magagawa o sa kanilang ginagawa at gagawin pa kaysa sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang ganitong paniniwala ay maghahatid sa iyo sa maling kaunawaan tungkol sa anointing sapagkat ito'y makikita mo na resulta ng iyong gawa sa halip na regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na tinatanggap lang natin sa pamagitan ng pananampalataya. These misunderstandings are due to the lack of proper understanding of the difference between the old and new covenants in reference to the ministry of the Holy Spirit. Hindi kasi nila masyadong naiintindihan na mayroong diferensya ang Old and New Testament. Iba ang ministry ng Holy Spirit during the Old Testament kaysa sa New Testament. In the Old Testament, the Holy Spirit came upon people only for specific purpose and time and not to stay any longer. You need to remember that. Iba ang Old Testament. Sa Old Testament, ang Holy Spirit po'y pumapasok, lumalabas, pumapasok, lumalabas. Pagtapos na ang kanyang gawain at tapos na ang panahon ng kanyang pananatili sa sino man, ang Holy Spirit ay lumalabas. Hindi po yan katulad sa bagong kasunduan. In the New Testament, the Holy Spirit stays with us forever. No downtime. Let me show you the verse. John 14:16. I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you for how long? Forever. You see the difference? Hindi po ganyan sa Old Testament. The Holy Spirit does not stay forever.
in an individual. The Holy Spirit only stays for a while. Kapag tapos na ang kanyang gawain at panahon ng kanyang pananatili, umaalis na ang Holy Spirit. Pero sa New Testament, kapag dumating sa iyo ang Holy Spirit, hindi na siya aalis sa iyo magpakailan-kailan pa man. That is why in Christ, you have the Holy Spirit forever. Can we say that together? In Christ, I have the Holy Spirit forever. In Christ, I have the Holy Spirit forever. One more time. In Christ, I have the Holy Spirit forever. It is important to remember that in Christ, are you in Christ? You have the Holy Spirit forever. In light of this, we should understand the anointing of the Holy Spirit, the gift of empowerment. Dapat tinitignan natin ang teaching regarding the anointing of the Holy Spirit from the New Testament perspective, from the New Covenant perspective, from the point of view through the finished work of the Lord Jesus. What is anointing? I'm just refreshing your memory. What is anointing? The gift of empowerment. The gift of empowerment. Kaya kapag nasa iyong anointing, you are empowered by the Holy Spirit to do what God has called you to do. Isaiah chapter 10 verse 27 from the King James Version. And the yoke shall be destroyed. Tell me why? Because of the anointing. Again, the yoke of the enemy, the yoke shall be destroyed. Why? Because of the anointing. So the anointing breaks the yoke. The anointing is the empowerment of the Holy Spirit so you can break the yoke of the enemy. Now look at this from the NIV. The yoke will be broken because you have grown so fat. Napansin po nyo na yung anointing ay itinulad sa pagtaba. Hindi po ito tinutukoy ay ang pagtaba sa inyong pisikal na katawan. Ito'y pagsasalarawan ng paglaki, paglakas ng sino man na nasa kanya ang anointing of the Holy Spirit. We already explained this and I told you that the anointing makes you spiritually bigger and stronger than the enemy. Parang ganito. Paano mo ipoposas ang isang taong walang kasyang posas para sa kanya? Do you understand? Paano mo ikakadena ang isang taong walang kasyang kadena para sa kanya? What makes you bigger and stronger is not your ability. What makes you stronger and bigger is the anointing of the Holy Spirit in your life. Let's give the Lord a clap of praise for that. Amen. Thank you, Jesus. Under grace, the anointing is a gift given to us because we are in Christ. 2 Corinthians 1:21. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. What's the next line? He anointed us. Again, what's the next line? He anointed us. Anointed na, hindi pa. You see? Yun ang malaking pagkakaiba sa lumang tipan kaysa sa bagong tipan. Dito sa bagong tipan, sa ilalim ng bagong kasunduan, anointed ka na. Dahil ang anointing mo ay regalo ni Kristo sa iyo sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa nang maborn again ka, tumahan sa iyo ang banal na espiritu at ang banal na espiritu ang iyong kapangyarihan, ang iyong empowerment, ang iyong anointing para magawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi sa sariling talino, hindi sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Can you say amen? Now, what does anointed mean? Anointed means that you are consecrated to employ for religious service as an instrument in the hand of God. This means that the anointing of the Holy Spirit has made us instrument in God's hand. Tayo ay nagmistulang instrumento
sa kamay ng Diyos. Na ginagawa ng Diyos ang kanyang magandang layunin sa mundo sa pamagitan natin. Tayo nagiging instrumento ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang magandang layunin. Ang Diyos ay kumikilos sa pamagitan natin. In Christ, you have become anointed instrument in the hands of God. This means that God works through us. God uses us as His anointed instruments. Kaya ang tao ay ginagamit ng Diyos para maisakatuparan ang kanyang magandang layunin. Can you say amen? Becoming anointed instrument in the hand of God, how does it happen? I already provided you 2 answers. We're not going to explain this because we already did. We need to move on. Number 1, by showing that you are blessed and highly favored. You are blessed and highly favored in Christ. You need to show it. You need to show it. How do you show it? You show it by making a loud declaration, by showing to them that in Christ you are blessed and highly favored. Can you say amen? We already explained that. Number 2, by serving as Melchizedekian priest. Ang ating pong high priest ay si Melchizedek, si Jesus Christ po ang ating Melchizedek, at dahil siya po ang ating high priest, tayo po ay naging royal priesthood. Tayo po'y mga saserdote ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag sa atin, Melchizedekian priest. Pinaliwanag ko na rin po sa inyo kung paano natin yan magagawa. At kailangan nating magpatuloy. So number 1, by showing that you are blessed and highly favored. Number 2, by serving as Melchizedekian priest. Number 3, by joining the church. By joining the church. The word church comes from the Greek word ekklesia. Ekklesia, please remember that. Ekklesia. The word ekklesia comes from 2 Greek words. Ek, meaning out. Kaleo, this is the verb form, to call. When you put that together, it means to call out. To call out. Tawagin, papalabas. Ekklesia literally means called out people. O sa wikang Pilipino, mga taong tinawag papalabas. Ekklesia, the called out ones, or the people called out, or called out people. Let me show you the verse. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation. Pinaliwanag ko sa inyo last week that it can be translated as charito generation. And I gave you the reason biblically. So you are a chosen generation or charito generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him, look at now, who called you out of darkness into His marvelous light. May pinanggalingan at may pinuntahan. Tinawag mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag. From darkness to light. From sin to salvation. From Satan to God. From sickness to health. From poverty to blessing. Mayroong pinanggalingan from sin to salvation. From darkness to light. Kaya ang tawag po dyan, ekklesia. The called out people. People called out from sin unto salvation. Called out from darkness into His marvelous light. Can you say amen? The church is the chosen generation. The church is the charito generation. The church is the royal priesthood. The church is the holy nation. The church is the special people. And the church is called to declare and to proclaim the praises of Him who called us out from darkness into His marvelous light. Yun ang calling sa atin ng Panginoon. To proclaim, to declare the praises of God who called us from sin
to salvation. From the law to His wondrous grace. Kaya merong pinanggalingan, merong pinatunguhan. Mula sa pagkaalipin, patungo sa kalayaan. Mula sa kautusan, patungo sa biyaya ng Panginoon. Can you say amen? We are called to proclaim the praises of God as anointed instruments in the hand of God. And the question is, how can it be done? Paano natin yan magagawa? I already gave you the answer. Number one, by showing that you are blessed and highly favored. Number two, by serving as Melchizedekian priest. And today, we're going to talk about by joining the church. The moment you got born again, you are automatically placed into the church. The Bible teaches that when we got born again, we are placed into the body of Christ. Automatic yon. Hindi ka umaanib sa iglesia. Kapag na-born again ka, inilalagay ka ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang Diyos ang naglalagay sa iyo. Hindi mo inilalagay ang sarili mo, hindi ka inilalagay ng pastor o ng obispo. Ang Panginoon mismo ang naglalagay sa iyo sa kanyang iglesia. Look at the verse, Acts chapter 2, verse 47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who are being saved. Now, again, the Lord added to the church. The Lord added to the church daily those who are being saved. Who adds people in the church? The Lord. Who are added to the church? Those who are being saved. So maliwanag, hindi ka pupunta sa iglesia para maligtas. Dahil ang kaligtasan wala sa iglesia. Ang iglesia ang iniligtas. Ang iglesia ay lupon ng mga iniligtas. Doon inilalagay yung mga iniligtas. At hindi ka inilalagay ng tao. Hindi mo rin inilalagay ang sarili mo. Ang Panginoon ang naglalagay sa iyo. Kaya kapag ikaw ay ligtas na, nailagay ka na sa iglesia. Ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi para maligtas, kundi ligtas na. Can you say amen? You don't join the church to be saved. But rather, you are joined by the Lord in the church after you are saved. Ang iglesia ang iniligtas, hindi ang tagapagligtas. Kayong turo na umanib sa iglesia para maligtas ay mali. Ang iglesia ang iniligtas. Hindi ka papasok sa mga iniligtas para maligtas. Bago ka mapasok sa mga iniligtas, kailangan kang maligtas. At ang tagapagligtas ay si Jesus. Jesus is the Savior. Amen. Hindi po pastor, hindi obispo, hindi santo, santa, santito't santita, hindi po simbahan, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Ang wika ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sino man pumasok sa akin, maliligtas. Si Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang kaligtasan hiwalay kay Jesus. Dahil si Jesus lang at wala nang iba. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Jesus is the Savior. Jesus, period. No one else but Jesus. Nothing else but His finished work. Jesus is more than enough. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Now, bakit kailangan mailagay tayo sa iglesia matapos maligtas?
Sapagat dito po natin magagamit ang ating mga spiritual na kaloob at makakapaglingkod tayo bilang mga instrumento sa kamay ng Diyos. It is important to be placed in the church because this is where you employ yourself, use your spiritual gifts as anointed instrument in the hand of God. You become a sharp scalpel in the hand of a great surgeon to perform a great surgery. Nagiging makapangyarihang instrumento ka sa kamay ng Diyos para isakatuparan ng Diyos sa magandang layunin niya sa sangkatauhan. Can you say amen? This placement into the church is known as baptism of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:13, the Apostle Paul writes, "For we were all baptized by one Spirit into one body." How many body? One. How many Spirit? One Spirit. One baptism, one Holy Spirit, one body. We're all baptized. Bautismado na ng Espiritu. Hindi po babautismuhan pa lang. Baptism of the Holy Spirit is not a separate experience. It is an experience that you experience the moment you got saved. The moment you got saved, you are baptized by the Holy Spirit into the body, nilalagay ka. Yung pong word na baptized dito, sa Greek grammar, nakasulat sa aorist tense, meaning past tense. Bautismado na. Tignan nyo po, for we were, yung were po past tense, W-E-R-E, we were. Hindi po we will be baptized. Hindi po babautismuhan pa lang. Pinaliwanag ko na po ito sa iyo sa ating mga nakarang aralin. Na ang bautismo ng Espiritu Santo ay ang paglalagay sa atin sa katawan ni Kristo. Na sa Greek grammar, yung pong word na baptize, hindi lang nasa aorist tense. Ito po'y nakasulat sa passive voice. Nang ibig sabihin, it is something done to us and it is not something that we do. Kasi pag doer, ikaw ang gumawa. You are the doer of the action, active. Pagka passive, you are receiver of the action. So baptism of the Holy Spirit is not something that we do to ourselves. It is something done to us by the Holy Spirit. He placed us into one body, the body of Christ, whether Jews or Greeks, slave or free, we were all given the one Spirit to drink. How many Spirit? One Spirit. How many body? One body. All believers are already baptized by the Holy Spirit into one body. Can you say amen? The moment you got saved, you're already part of the church. Hindi ka po aanib pa lang sa iglesia, ikaw ay inilagay na ng Panginoon sa iglesia. Why is this so important? But kailangan natin itong malaman. Because this dispensation of grace, in this dispensation of the Holy Spirit, God works through the church. Ano man ang gagawin ng Diyos sa buong mundo, ginagawa niya sa pamagitan ng kanyang iglesia. Ano man ang gagawin ni Kristo sa mundo, ay gagawin niya sa pamagitan ng kanyang katawan. Si Kristo ang ulo ng iglesia at tayo ang kanyang katawan. Ano man ang gagawin ni Kristo, ano man ang kanyang lalayunin dito sa mundo na ito, ay kanyang gagawin at ilalayon niya ayon sa pagkilos ng kanyang katawan. Ephesians chapter 3 verse 10. The Apostle Paul writes, his intent was that now, ngayon po ito, ngayon sa panahon natin, his intent was that now, through the church, tayo ang tinutukoy na church, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Yan po ang intensyon ng Diyos, na ang kanyang iglesia, ang kanyang maging kasangkapan, ang iglesia, ang kanyang maging anointed instrument sa kanyang kamay upang isakatuparan ang kanyang layunin. Ano ba ang layunin ng Diyos sa buong mundo? Iligtas
ang buong mundo sa pamagitan ng mabuting balita ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya merong evangelization. Yun po ang essence ng evangelism. We go out and tell the world about what Jesus did. Ang problem ng maraming tao, sila'y humahayo at kanila pong isinisaysay ang mga gagawin nila at ang gagawin ng tao. Mali. Ang dapat nating isaysay ay kung anong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa sangkatauhan. Huwag nating husgahan ng mundo sa kanilang ginawa, sa hindi nila nagawa, at sa kanila pang mga hindi gagawin. Manapa, lahat ng ating kakulangan, lahat ng ating kasalanan ay ikinarga na sa dugo ang katawan ni Kristo, at lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Diyos sa pamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. You are already part of the church, but also you need to join a church, a community of believers, so you can employ your spiritual gifts. Pag sinabi niyong the church, you're referring to the universal church. Pag sinabi niyong a church, you're referring to a local church. Ang the church, tayo po ay inilagay ng Panginoon sa kanyang iglesia. Pero kailangan nating mag-join ng local church, a church, upang dito magagamit natin ang ating mga kaloob. Lahat po ba may kaloob? Yes. At the very least, isa, yung iba dalawa, yung iba tatlo, higit pa, pero napag-aralan natin, walang Kristiyanong walang spiritual gift. Saan mo gagamitin ang iyong spiritual gift kung hindi ka po part ng isang community? Kaya mahalaga maging part ka po ng community para dito ma-employ mo ang iyong spiritual giftings, magamit mo sa paglilingkod, at ikaw ay maging instrumento sa kamay ng Diyos. Can you say amen? In looking for a local church, I have only one criteria. Only one and only one criteria. Sabi ng iba, ano bang mga criteria na dapat nating hanapin sa local church? Pag ako po ang tinanong nyo, I have only one criteria. And this is non-negotiable. Listen, there is no perfect local church, no perfect pastor, no perfect member, but there is a perfect gospel, the gospel of grace, nothing but grace, grace plus nothing. My only criteria in looking for a local church is the right gospel. Kapag tama po ang gospel, that can be a church for you. Depende sa taste mo, and it varies. Remember, in matters of principle, we stand like a rock. But in matters of taste, we swim with the current. Kumbaga, taste mo na lang yan. Pero ang mahalaga, ang non-negotiable is the principle of the right gospel. Find a local church with the right gospel. Ang tamang gospel po ay full grace. Nothing but grace, grace plus nothing. Anong ibig sabihin niyan, Bishop? Kailangan ng simbahan ay nagtuturo that you are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yun lang po. Pag dito nagkamali sa ganitong katuruan, mga kapatid, it is a wrong church. That is the only criteria. Yung iba, mga kapatid, ang hinahanap na simbahan ay yung pinakamalapit sa kanila. Sapagkat gustong magtipid. Pati paglilingkod sa Lord, tinitipid. Pwede nang hindi maligo, pwede nang hindi magbihis, pwede nang pagkagising, pagtayo mo, nandun na sila sa church. Pati yung buhok nila nakatayo pa. Okay na sa kanila yon. Pero may mga tao, kahit maglakbay po sila ng isa pang bayan, dalawang bayan, o mas malayo pa sa susunod na barangay, walang anuman sa kanila, mapunta lang sila sa tamang turo ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Now, listen up. You may have seen this and heard this 1,000 times.
But you need to hear and see this for another 1,000 times because this is extremely important. Makinig po maigi, mga kapatid. Lahat ng simbahan, lahat ng pastor, pag samasamahin mo, pag nagturo sila, 3 lang ang pagpipilian ng kanilang pagtuturo tungkol sa gospel. Hindi po 2, 3. Hindi po 4, 3 lang. Pag samasamahin nyo man lahat ng simbahan sa buong mundo, isama nyo ang evangelical, isama nyo ang Pentecostal, isama nyo ang charismatic, isama nyo pati mga kulto. Lahat ng simbahan, pastor, obispo man, kapag tumayo sa pulpito at nagturo, ang kanyang turo ay manggagaling isa sa 3 na ito. Kaya madaling tandaan. Kaya pag naghahanap ka ng simbahan, hanapin mo lang sa 3 na ito. Ano ang turo ng simbahan na ito dito sa 3 ito? Dahil sa 3 ito, ang isa dito maling-mali, ang isa dito ay parang tama, ang isa dito ay tamang-tama. Mga kapatid, kailangan nating maging maingat. Pinaliwanag ito ni Apostol Pablo. And I need to show you this again for another 1,000 times. You have seen this. Bishop, lagi ko nakikita yan. Napapanaginipan ko pa yan. Mananaginip ka uli mamayang gabi. Makikita mo na naman ito uli. And it is even worth repeating. If I will spend my whole life doing this, the rest of my life, I will do this the rest of my life because I believe this truth will determine where you will spend your eternity. Sapagkat pag mali ang gospel, walang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nasa tamang gospel. Ang tamang gospel, mga kapatid, is extremely important. Now, look at the screen. You can see this on your screen. I will explain this. Meron pong pagpipilian. Look up here. Meron pong different gospel, meron pong perverted gospel, at merong true gospel. Inimbento ba ito ni Bishop Emmy? Hindi po. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1. Galatians chapter 1, in-explain niya po ito. Now, ano po itong different gospel? Ang Greek word na ginamit niya, heteros. Different gospel. Ito po'y different sapagkat hindi ito yung gospel na itinuro ni Apostle Paul at hindi rito yung gospel na nagre-represent ng finished work of Jesus Christ. Bakit? Una, no grace. You are saved by your works alone in the absence of grace. Sabi nila, hindi kailangan ng grasya, kailangan lang ng iyong gawa para maligtas ka. That is a different gospel. Meron din isa pang different gospel, no faith. Ito naman, ang mga proponents nito ay ang inclusionism and universalism. Ito naman ay nagtuturo na you are saved by grace alone in the absence of faith. Dito, inalis yung faith. Walang pangangailangan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin ng turo na yan? Hindi na kailangan tanggapin si Jesus, hindi na kailangan manampalataya, automatic, across the board, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, lahat ng tao automatic ligtas na. Walang impyerno, walang pupunta sa impyerno, lahat pupunta sa langit. At the end of the day, everybody happy. Alam niyo po, may mga extreme na mga inclusionists and universalists. Pati daw si Satanas, maliligtas din. Diyos ko, ano na to? Kung yan ay totoo, mali yan ha, pero kung yan ay totoo, at tatanggapin mo, lahat ng nangyari na ito ay isang malaking sarswela. Drama-dramahan lang pala ito. At the end, lahat pala tayo ay pupunta sa langit. Meron lang pelikula, may kontrabida, merong bida, merong direktor, scripted lahat. At the end, everybody happy. That is a lie. That is a diabolical, devilish, hellish lie. Maraming mga tao, ito ang itinuturo sa kanilang simbahan. And if you are in a church na ganito ang turo, no grace or no faith, you better think. Isip-isip din pag may time. Yan ba ang teaching ng Bible? Talaga bang gawa lang at walang grasya?
At talaga bang grasya at hindi na kailangan manampalataya? Tawag dyan, different gospel. Meron pang isa pang gospel na tinuro si Apostle Paul para maging babala sa mga Kristiyano. Ito naman yung perverted gospel. Ang Greek word na ginamit niya ay meta-strepo. Meta, change, strepo to twist. Twist to change. Bakit po twisted or perverted? Kasi mixture naman, pinagsama. Saved by grace plus your works. Sabihin nila, tanggapin si Kristo, maligtas ka, pero laging may sima sa dulo. Pero kailangan mo ito. Pero gawin mo ito. Pero sunod yan, pera. Laging mayroong sima. Laging mayroong karugtong sa dulo. Hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Pero, parang yung panahon ni Apostol Pablo, kailangan mong tanggapin si Kristo, pero kailangan magpatuli. Pero, kailangan sundin ang kautusan ni Moses. So, hindi sapat. Kaya, mixture, hinaluan. Tawag ni Apostle Paul dyan ay mixture gospel. Minsan naman, maririnig nyo po yan, na tanggapin si Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. It sounds good. Kasi mababasa nyo, you are saved by grace through faith. Pero ang paniniwala ng mixture, yung faith na yan ay galing sa iyo. Kaya ganito nila pinapakita yan. Yung grace, part ni God. Yung faith, part ng tao. Yung faith, response ng tao sa grace ni God. Kaya 50% grace, 50% faith, part ng tao, part ni God. Mali yun. Kasi hindi ka pwede mag-produce ng sarili mong faith. Because faith is a spiritual entity that man cannot produce because man is spiritually dead. Ephesians chapter 2 verse 1. Kaya hindi mo kayang mag-produce ng faith. We're spiritually dead. Sabi nila, faith is the response to the grace of God. How can you respond if you're spiritually dead? You cannot respond, because you're spiritually dead. Iba po yung will sa faith. Ang will natural. You can decide to hear the word. And once you decide to hear the word, faith comes by hearing and hearing the word. Can you say amen? Na pagdating ng faith, galing sa word na napakinggan mo, then you will call. Your calling is the action of your faith. And sabi ng Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ito po, mga kapatid, ay delikado. Kasi parang tama. Ito yung sinasabi ko sa inyong parang tama. Ito, mga kapatid, maling-mali. Ito po, parang tama. Kasi naririnig natin ito, tanggapin si Jesus. Pero, marami silang listahan. Okay, tanggapin si Jesus sa pamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya mo, na kapag yung faith galing sa iyo, mixture na po yun. Hindi galing sa atin ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. Tayo spiritual na patay, pero meron tayong sariling kalooban. Nagpasya kang makinig, kaya ka nandito, nakikinig ka, kaya ka nanonood ng broadcast na nagpasya kang makinig at manood. At habang nakikinig ka, dinadapuan ka ng pananampalataya. At pagdating ng pananampalataya, tatawag ka. At pagtawag mo, ililigtas ka ng Panginoon. Yes, amen. Now, sa pananaw na ito, it becomes partnership. Partnership. 50-50. Paano makikipag-partner ang Diyos sa iyo? You're spiritually bankrupt. Sabi ng isang tao, partner tayo ha? O ano? Partner tayo. Sige, ilan sa iyo? Sa iyo lahat. Tinatanong ko po kayo, partnership ba yung sa iyo lahat? Hindi. Di ba pag sinabing partnership, may part ka, may part siya. Anong part ang ibibigay mo? Bankrupt ka. You're spiritually bankrupt. Kaya hindi tayo pwede makipag-partner sa Diyos. Sinagip lang tayo ng grasya ng Diyos. Sinagip lang tayo ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Itong pangatlo, ito tinatawag na true gospel. Ito po ang tama. This is the most balanced teaching. You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone.
Grace is a gift, so is your faith. Yung grasya ay galing sa Panginoon. Makinig po. Yung faith, para tanggapin yung grasya, galing din sa Panginoon. Paano ka nagkaroon ng faith? Dahil ikaw ay nagpasyang makinig. Romans 10:17. Hindi ka pwedeng piliting makinig. Kusang loob ang pakikinig. May mga taong mukhang nakikinig, parang nakikinig, nagpapanggap nakikinig, pero hindi naman nakikinig. Ano sabi ni Jesus? Ang may pandinig, makinig. Kasi hindi pwedeng pilitin ang tao makinig. Kapag sinabi niyang, pakinggan ko nga yan, natural will. Darating ang faith. Saan galing ang faith? Sa Word of God. Word of Christ, to be exact. Pagdating ng faith, tatawag ka. Romans 10:13, pagtawag mo, maliligtas ka. Kaya ang lahat ng ito, ang tawag, full grace. Kasi yung grasyang nagligtas sa iyo, grasya. Yung pananampalataya para tanggapin yung grasya, regalo din ng Panginoon. Sa ganitong pananaw, magkakatotoo ang sabi ng Biblia, walang sino mang magyayabang sa harapan ng Diyos. No one can boast. Can you say amen? This one, you can boast. This one, you can partly boast. This one, you cannot boast. And that is exactly what it is. That is why we always tell you that there is only one true gospel. The gospel of full grace. Can you say amen? This one, listen. You know the drill. Hindi kayo baguhan. Right? Okay, I'll count. 1, 2, 3. Why? It's wrong. Alam niyo, ang tawag ni Apostle Paul dito, anathema. Go to hell. Now, huwag kayong magalit kay Bishop Emmy, hindi po ako nagsabi niyan, si Apostle Paul. Magalit kayo kay Paul kung gusto niyo. Hindi sa akin. I am just teaching you the Word of God. Galatians 1, 8, and 9. Twice, binanggit ni Apostle Paul, anathema. Let him be accursed. Why? The gospel is very important. Can you say amen? Now, ang ibig sabihin ba niyan, Bishop, wala nang gagawin? Hindi. Ang ibig sabihin ito, mayroon kang gagawin at marami kang gagawin, hindi para maligtas, dahil ikaw ay iniligtas na ng Panginoon. Amen! Ang iyong mga gawa, mga kapatid, ay bunga ng iyong kaligtasan at hindi ugat ng iyong kaligtasan. Pag mali ang gospel, yung mga gawa mo nagiging ugat. Kaya ang mayroon ka, bungang araw. Kasi mali yung ugat eh. Pag tama ang iyong ugat, ang ugat mo ay ang biyaya ng Diyos, ang iyong mga gawa ay magiging bunga ng iyong kaligtasan. Hindi ka nagbibigay para maligtas. Hindi ka nagsisimba para maligtas. Hindi ka nagbabasa ng Bible para maligtas. Hindi ka nag-i-evangelize para maligtas. Now, lahat yun mahalaga. Pero hindi mo yun ginagawa para maligtas. Nagagawa mo na ngayon yun dahil ligtas ka na. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Ano bang nauna? Ugat o bunga? Tinatanong ko po kayo. Anong nauna? Ugat o bunga? Ugat. Anong nakikita ng tao? Ugat o bunga? Bunga. Meron ba nagsabi, wow, ganda ng ugat? Meron? Wala. Ano sinasabi naman? Oh, ang ganda ng bunga. Kapag may bunga, dahil may ugat. Tatanungin ko kayo, kailangan bang magbunga para magkaugat? Hindi. Pero kapag may ugat, tsak magbubunga. Kayong ating mga gawa ay resulta ng kaligtasan. Kaya wag mong hanapan ng bunga ang walang ugat. Huwag mong hanapan ng bunga ang walang ugat. Sino lang ang nagbubunga? Yung may ugat.
Kaya iba nakukonsumi, hindi na nagsisimba, hindi na naglilingkod. So, ang gagawin, ipapalo up. Pagsisimba na naman. Tapos hindi na naman magsisimba. Hindi na naman magbibigay. Kaya yung pastor, gigil, magbigay kayo. Magsimba kayo, manalangin kayo, magayuno kayo. Gigil. Kaya yung pastor, mga kapatid, nangunsimi. Na high blood. Bakit? Sapagkat pinipilit niyang hanapan ng bunga yung walang ugat. Hindi pwede mangyari yan. Pag may ugat, kusang magbubunga. Kaya mga totoong Kristiyano, totoong naglilingkod sa Panginoon. Gustong magsimba, gustong manalangin, gustong magbasa ng Bible, gustong magbigay. Shout amen. Anong nauna? Kabayo o kalesa? Ang tagal nyo sumagot Naiwanan na kayo ng kalesa. Anong nauna? Kabayo o kalesa? Kabayo, yun po yung kaligtasan. Yung kalesa, yun po yung iyong mga gawa. Hinihila lang nung kabayo yung kalesa. Tatakbo ba ang kabayo kahit walang kalesa? Yes. Ang kalesa hindi tatakbo ng walang kabayo. Mga kapatid, ang bunga ng iyong gawa, natural. Ang Christmas tree, Merry Christmas, may bunga, pero walang ugat. Kaya yung bunga niya, fake. Right? Ang poste ng Meralco, kahit nasabitan mo ng bunga, hindi magiging puno. Kasi wala siyang ugat. Fake. Fake. Kaya yung totoong Kristiyano, hindi fake. Totoo nga Oh. Kaya pag linggo yan, excited yan. Pumunta sa bahay ng Panginoon at sumamba. Oh. Pag linggo ba, pag-iisipan mo ba, magsisimba ba ako? Hindi. Kukuha ka ng dahon ng malunggay, magsisimba ba ako o hindi? Hindi. O hindi. Ganun ba? Hindi ba't Sabado pa lang ng gabi, excited ka na pumunta sa bahay ng Panginoon para maglingkod? Pag totoong Kristiyano, pag pagbibigay, gusto magbigay. Hindi pag offering, nahihilo. Pumupunta sa CR muna. Tapos sumisilip. Tapos na ba? Hindi Hindi ganyan ang mga totoong Kristiyano. Ang mga totoong Kristiyano masayang nagbibigay, masayang naglilingkod, masayang sumasamba. Shout amen. Hindi para maligtas, kundi dahil iniligtas ka na ng Panginoon. Anong nauna? Dighay o busog? Ang tagal nyo sumagot. Kayo nagpapatagal Kung sumasagot kayo, baka offering na tayo Anong nauna? Dighay o busog? Busog. Kaya ka dumigay dahil nabusog ka. Pag dumidigay ka na hindi ka busog, may kabag ka. Natural ang dumigay dahil nabusog ka. Ang dighay mo ay dighay ng mabubuting gawa dahil binusog ka ng biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Napakasaya namang isipin, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Napakasaya namang isipin na pag ikaw ay namatay na sa buhay na ito, ikaw ay mapapas sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Napakasaya namang isipin na ang Panginoon ay naghanda sa iyo ng palasyo sa langit at doon ka niya ititira at mapapas sa Panginoon ka magpakailan-kailan pa man. Yang kanyang kabutihang ipinakita ng Diyos sa iyo, kailangan ka pang piliting magsimba. Tapos yung mga pastor nang problema sa mga membrong hindi nagsisimba, mga kapatid, that is something that you need to process in your mind. Ang paglilingkod sa Diyos ay
kusa sa mga taong totoong niligtas ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen! Ang mabuting gawa ay hindi po dinadagdag sa biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay nagbubunga ng mabuting gawa. Look at the verse. 1 Thessalonians 1:3. We continually remember before our God and Father your work produced by faith. What produces work? Faith. Not your work added to your faith. You don't add work to faith. True faith produces work. Sabi na, faith without work is dead. Correct. Correct. Because true faith produces work. Ang iyong gawa ay hindi dinadagdag. Ang iyong gawa ay resulta ng pananampalatayang kaloob din ng Diyos sa iyo. Can you say amen? Your labor prompted by love. Your endurance inspired by hope in our Lord Jesus. Can you say amen? Why is this so important? Let me ask you this question. Why is the right gospel so important? Let me give you reasons. Number one, it is important because if the church has the right gospel, everything will just be right. Kaimportante yung church, meron tamang gospel. Walang perfect church, walang perfect pastor, pero may perfect gospel. Pag yung simbahan nagtuturo ng perfect gospel, okay na ako doon. Saan ba naman simbahan ako pupunta na may perfect na pastor? Saan ba naman simbahan ako pupunta na may perfect na mga miyembro? Wala. At kung makakita ka, huwag kang sasapi. Dahil hindi ka perfect. Kaya pag sumapi ka doon, ikaw ang sinapian. May sapi ka, at ikaw ang magiging dahilan na hindi na sila perfect. Wala. Ang Diyos lang ang perfecto. At ang kanyang gospel ay perfecto. Can you say amen? Now, you do not teach people to be good. You just cannot do that. Ito gawin mo para magmabuting tatay ka, mabuting nanay ka, mabuting asawa, mabuting empleyado. You don't teach people to be good. Why? Why we do not teach people to be good? Because we do not have the ability to be good. We teach the grace of God, and the grace of God will make them good. Because grace is so good. Ang nakakapagpabago ng buhay ay ang grasya ng Diyos. Can you say amen? Because it is important to take note that Christianity is not about making bad people good, but Christianity is about making dead people alive. That is the right gospel. If you teach the right gospel, everything will just be right. Sapagkat ang importante, mga kapatid, hindi yung buhay dito, yung buhay sa kabila. Pag mali ang gospel, wala ka ng buhay sa kabila. Yung buhay dito, mga kapatid, pansamantala. Gaano katagal? 5 taon? 10 taon? 20 taon ka maging membro ng local church? Pagdating sa kabilang buhay, mga kapatid, wala na yan church na yan. Dito lang yan sa lupa. Parang grupo lang na meron kang masamahan para magamit mo yung paglilingkod kay Lord. Ang non-negotiable ay ang right gospel. Can you say amen? Number 2, why the right gospel is so important? Because the right gospel provides the right security. Kaya kita ninyo, pag mali ang gospel, walang security. Walang assurance. Di mo alam kung ligtas ka o hindi. Pag sinabi, Pastor, ligtas na po ba ako? Malay ko. Ako nga, hindi ko alam kung ligtas ako. Mantakin mo nasa simbahan kang, yung pastor hindi niya alam kung ligtas siya. Yung mga miyembro hindi alam ligtas. Can you imagine? Affected ang service mo. A wife performs well when the wife is so secured with the love of the husband. Kaya ang utos sa lalaki, husband, love your wife.
And then the wife submits to the husband as a response to the love of the husband. Madali po sa babae ang magpasakop kung siya po'y minamahal ng kanyang asawang lalaki. Minahal muna tayo ni Kristo. Hindi tayong unang nagmahal sa Kanya. Siya ang unang nagmahal sa atin. Minahal tayo ni Jesus ng gayon na lamang na pagmamahal. Secured tayo. The right gospel, the full grace gospel provides security. Now, this is what we believe. Once you are truly saved, you are eternally saved. I want to say that again, those who are watching this broadcast. Once you are truly saved, you are eternally saved. Now, why we say that? Because it is important to keep this in your mind, that salvation is not by works. It is not by grace plus works. Salvation is by grace alone. What you did not get by works, you cannot lose by works. Why you are secured? Because you are secured in the grace of God. Kaya tinatanong niya, paano kung hindi magpatuloy, ligtas pa rin? Don't worry, ang mga tunay na ligtas, magpapatuloy. Kapag hindi nagpatuloy, hindi ligtas sa mulat mula pa. Sapagkat hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Nasama lang. Hindi dahil kay Kristo, kundi dahil kay Kristi. Kaya wala na si Kristi, wala na siya. So hindi nagpatuloy. Pinaliwanag yan, Apostle 1, 1 John chapter 2, verse 9. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belong to us. Hindi talaga. Kaya wag mong hanapang magpatuloy yung hindi tunay. Talagang mawawala rin yan, only a matter of time. Pero makinig, yung tunay, mananatili. Hindi dahil malakas ang kapit niya, kundi dahil hawak siya ng Panginoon. Hindi siya mawawala kailan paman. Amen. Kaya sabi ng iba, kapit! Lakasan yung kapit kay Lord. Sumigaw ang mga miyembro, gusto ko nang bumitaw. Bakit? Ikaw ang nakakapit eh. Wala namang verse sa Bible na ikaw ang kakapit kay Lord. Ang verse sa Bible, ikaw ang hawak ni Lord. Gaano ba kalakas ang kapit mo? Ha? Ha? Gaano kalakas ang kapit mo? Makakabitaw ka pag ikaw. Pero hindi ka bibitawan ng Panginoon. Hawak ka ng Panginoon. Shout amen. Sabi niya, Bisa, paano kung hindi magpatuloy? Paano kung tumalikod? Huwag kang mag-alala. Ang mga tunay na anak ng Diyos hindi tatalikod. Hebrews 10:39, but we are not of those who drove back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Hindi tayo ang tumatalikod. Ang mga tumatalikod, ang sa mga taong sa mulat-mula ay hindi talaga sa Panginoon. Bisa pa paano kung madapa? No worries. Under grace, you will not fall, for grace is greater than your fall. In the eyes of man, you may seem to have fallen, but in the eyes of God, you cannot fall. Listen, Jude 24. To Him who is able to keep you from falling. To Him who is able to keep you from falling. Sa Kanya na makapag-iingat sa iyo mula sa pagkatisod at makapag-harap sa iyo sa Kanyang presensya ng walang kapintasan at may malaking galak. Sinigurado, makakaharap ka sa Kanyang presensya, walang kapintasan at may malaking galak. Sinigurado, hindi ka matutumba, hindi ka matitisod. Sagana ang grasya ng Diyos, sagana ang biyaya ng Diyos. Amen. Bisa, paano naman kung maagaw ka ni Satanas? Huwag kang mag-alala, hindi ka maagaw ni Satanas. Bakit? Sinabi ni Jesus Sinabi ni Jesus, John chapter 10, verse 28 to 29, I give them eternal life. They shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Yung bang no one kasama si Satanas? No one can snatch them out of my hands. My Father who has given them to me is greater than all. No one.
As in, no one can snatch them out of my Father's hand. Ilang kamay ang may hawak sa iyo? 2 kamay. Hawak ka na ni Jesus. Hawak ka pa ng Ama. Malaglag ka pa. Maagaw ka ni Satanas. Bishop, paano kung tumalon ka? Problema mo yon. Tatalong ka. Bakit? May bala ka ba tumalon? Sasagutin kita pag may bala ka ng tumalon. Pero as far as I know, wala akong balak tumalon. Saan naman ako pupunta? Nasa Panginoon na ang kaligtasan. Nasa Panginoon ang grasya. Nasa Panginoon ang buhay na walang hanggan. But to answer you, paano kung tumalon? Hindi ka makakatalon. Kasi kasama ka sa no one. No one can snatch them out of my hand. You cannot even snatch yourself out from the hand of God. Yung no one, kasali ka doon. O Bishop, di nawala na yung ating will. Mga kapatid, nagamit mo na yung will mo. Nagamit mo na. Di ba nagpasya kang makinig? Hindi ba't dinapuan ka na ng faith? Hindi ba't tumawag ka? Hindi ba't naligtas ka? Ano to? Larong piko? Mamaya gusto mo, mamaya hindi. Mamaya gusto mo, mamaya hindi. Mamaya ligtas, mamaya hindi ligtas. Ano yan? Jack and Boy? Holy, holy, hoy. Ang mataloy unggoy. Are we playing with God? Gusto ko na, ayaw ko na, gusto ko na, ayaw ko na. Hindi po. Mga kapatid, nakita na ng Diyos ang simula, nakita na ng Diyos ang dulo, alam ng Diyos, hindi ka mawawala dahil hawak ka ng ating Panginoon. You are safe in the hands of God. The right gospel provides the right security. What could be more right than being eternally secured in the grace of God? Number 3. Why is the right gospel so important? Because the right gospel empowers people to live godly lives. Kaya mahalaga yung tamang gospel. Kasi yun na nag-i-empower para mabuhay ang tao ng banal. Hindi yung tinatakot lang natin at binabraso. Look at the verse. Titus 2:11-12, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives. Tell me where? In this present age. What teaches us to say no to sin and to live godly lives here in this present age? The grace of God. That is why it is important to teach the right gospel. Number 4. Why is the right gospel so important? Because the right gospel motivates people to eagerly do what is good. Hindi lang umiiwas at nadadaigang kasalanan, kung hindi gumagawa at gustong gumawa ng mabuti. Look at verse 13-14. Titus 2:13 hanggang 14. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself what kind of people? A people that are his very own. Look at the description of these people. Eager to do what is good. Tagalog, gigil gumawa ng mabuti. Sino yung mga gigil gumawa ng mabuti? Yung mga taong nakatanggap ng grasya ng Diyos. Kaya hindi mo siya pipiliting gumawa ng mabuti. Gusto niyang gumawa ng mabuti. Kaya dapat talaga ituro ang tamang gospel. Dapat talaga nasa simbahan ka na tama ang gospel. Now, let's see them all again. Why is the right gospel so important? Let's read them all. Ready? Number one. Let's read. Number 1. Because if the church has the right gospel, everything will just be right. Number 2. Because do you want right security? Only the right gospel can provide that. Number 3. Because the right gospel empowers people to live godly lives. Number 4. Because the right gospel motivates people to eagerly do what is good. Now, let me close by giving you the life application.
Ano ang application nito sa buhay natin? Number one, find a church that teaches the right gospel. Find a church that teaches the right gospel. Listen, you need to do that. Yun ang hanapin mo, yung simbahang nagtuturo ng right gospel. Number two, if you are already in a full grace church, stay there. Love your pastor and support the work of God. Kung nandun ka na sa tamang church, nandun ka na sa tamang gospel, magstay ka na ron. Because it's only for a while. 5 years, 10 years. Some of you can be shorter than that, and many of you can be longer than that. Stay there. Love your pastor. There is no perfect pastor, but love him or love her kung pastora yan, and support the work of God. Number 3, avoid unnecessary church transfer. But if there is a need, part ways gracefully. Iwasan po ninyo yung palipat-lipat ng simbahan. Pare-parehas din po yun. Pare-parehas. Ang magkakaiba lang itsura ng pastor. Magkakaiba lang yung programa ng simbahan. Basta parehas ang gospel, yun din ang maririnig mong preaching. At kung importante sa iyo yung tamang gospel, at doon ka na nilagay ng Panginoon, huwag ka na magpalipat-lipat. Pero, makinig po maigi. Kung sakaling dumating ang panahon na there is a need to do that, magpaalam ng maayos. Sapagkat maganda po ang nagpapaalam kasi maliit lang ang mundo. Magkikita at magkikita po kayo uli. At least hindi ka mahihiya na batiin yung pastor mo o batiin yung mga kapatiran. Kasi tinanggap ka ng maayos, umalis ka ng maayos. Hindi ho tama. Pinapasok ka, pinakain ka, inalagaan ka, inasikaso ka, pinatayo ka, binild up ka, ginamit ka sa mga gawain ng Panginoon para sa kapurihan ng Panginoon. Then at the end, para kang nilulun ng lupa at nawala ng parang bula. That is not graceful. Ang grace po, magpaalam kung kailangan. Pero kung hindi naman kailangan, you better stay. Number 4, if you cannot find a full grace church, please let us know. We might know of one nearby. Meron po kaming directory ng mga full grace churches sa buong Pilipinas. Nearly 1,000, if not over 1,000 churches. Because EMI is very much connected with full grace pastors. Meron tayong full grace pastors fellowship sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Kung naghahanap kayo, ang dami na po namin natulungan. Naghahanap sila ng full grace church sa mga provinces, ini-endorse po namin kung saan sila malapit na full grace church. Number 5, if there is no full grace church nearby, stay online for a while until you find one or you start one. Kung wala pa, doon muna kayo sa online. Okay lang yan. No condemnation. That is what grace is all about. No condemnation. Pero kung makakita ka na ng full grace church, you need to join a local church. A full grace church. Pero kung wala, you start one. Magsimula ka. Number 6, if you want to start a full grace church in your area, let us know so we can help you. Dami na po namin natulungan. Meron kaming programa on church planting. In just 6 months, we believe in just 6 months, you'll be able to plant a church. If you're interested, nando ka sa probinsya, nasa ibang bansa ka, at gusto mo mag-church plant, gusto mo mag-start ng full grace church, let us know. In a period of 6 months, at most 1 year, makita mo ang church may papanganak sa lugar ninyo. We have a program for that. If you are interested, please let us know. Now, let me say this as I close. You need a community of full grace believers where you can use your spiritual gifts as anointed instrument in the hand of God. Kailangan po natin. Either it is a physical congregation or a digital congregation, but you need to be part of a congregation. No man is an island. You cannot live alone. You need a community. Either it is digital or it is physical, but primarily physical. Kung walang physical, join a digital congregation. Basta mahalaga you're part of a community of believers. Can you say amen? Let's say them again. Becoming anointed instrument in the hand of God. How does it happen? Basahin natin. Number 1, by? Number 2?
By serving as Melchizedekian priest. And number 3, by joining the church. I am referring to a full grace church. The big idea is, in Christ, I am an anointed instrument in God's hand. Why? You are anointed in Christ. And you are an anointed instrument in the hand of God. Sabay-sabay. Ano po ang big idea? Are you anointed? Are you in Christ? You are anointed instrument in the hand of God. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved and be part of a community where you can become an anointed instrument in the hand of God. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Samahan po natin mga kabiyaya sa loob ng bulwagan nito. Taas natin ang ating dalawang kamay. Manalangin po tayo ng pagtanggap. Samahan natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Let us pray. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Tinataas po namin sila sa iyong harapan. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, we would like to welcome you to the family of God. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Masayang masaya po kami para sa inyo. Welcome to the family of God. Tayo po'y dumako sa ating pong banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements. And let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at tayo po ay sumunod sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay yun ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba.
Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Mga kabiyaya, ano po ang ating big idea? Minsan pa. Are you in Christ? You are an anointed instrument in God's hand. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!